Good day mga Jugol. So ito yung April 2026 update natin. So papasyal ko kayo dito sa Jugol's Fish Hub. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagbago, kung ano yung mga mangyayari, mga plano natin, tapos kung ano yung mga bagong isda at saka kung ano yung mga bago natin ginagawa. Okay, tsaka yung mga update sa summarize natin. So ngayon simulan natin dito sa extension. Ayan, dito sa ating Fish Hub. Ngayon, nandito yung mga pinabid natin na nakaraan. Ayan, maraming salamat doon sa mga nakasali. Ayan, nabulol pa. Ayan, sa mga naging winner, tsaka yung mga order ng isda, maraming salamat sa inyo. So, ito yung mga nakapila natin for Monday shipping. Bukas yan. So, sana mapanood nyo din to ngayong vlog na to. Ayan, tsaka huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe kung nakatulong tong video na sa inyo. Tapos, i-click nyo rin yung notification bell kung gusto nyo mapanood yung mga susunod nating updates para hindi nyo ma-miss. Ayan. So, meron tayo dito yung mga napabid natin. Ito yung lemonade natin. Ayan, galing dito. Ayan, ito yung mga sobrang solid natin na lemonade mga boss. Ayan, kahit malayo, kita nyo yung kulay. Ayan. Ayan, kapag sinip lang to mga boss, medyo nawawala yung kulay niya kasi na-stress yung isda eh. So yung mga isda guys, yung kulay niyan, depende yan sa pakain tsaka sa quality ng tubig. So hindi nagmumolt ang balloon molly at tsaka yung ibang isda. Talagang nagbe-base lang yung kulay ng scales nila at tsaka yung balat sa kinakain nila. So hindi nagmumolt ang mga isdang katulad nito. Okay? So common misconception. So ito mga ship natin yan bukas. Ayan, marami nakapila. Tsaka yung mga products, yung mga direct nag-order. Ayan, maraming salamat sa inyo. Tapos meron pa nga tayo dito. Ayan, buti hindi ko nakalimutan. So meron tayo dito light based na EBBM. Ayan, kita ba dito? Action cam kasi yung gamit ko eh. Ayan, pero ito papabid natin to Monday. Okay? Ayan, hulog muna natin yan dito. Ayan. Condition na kagad yan mga boss. So yung mga pinapabid, mga naka 2 days conditioning na yan para pwede na agad silang lumabas. Okay? Ngayon dito, update tayo. So ito, dilinisin natin tong rock. Ayan. So dito yung mga golden zebra natin na matanda na. So retired na yung mga yan. So lilinisin na natin yung rock na yan. Kasi ito naman mga golden, caramel sakura or sakura. Pero mukhang nagsakura caramel sila eh. Ito mga dito. Mga male to natira, tapos may isang female. Papakita ko sa inyo kung saan napunta yung mga female mamaya. Dito naman yung medaka natin. Sadly, may namatay na isa eh. Nabawasan siya ng isa eh. Pero hindi ko nakita. Ay hindi, andun. Kompleto pala sila. So yung 8 nating medaka ay buhay pa. Medyo hindi ko lang mapapakita kasi masyadong maraming glare dito sa glass. Pero medaka laman yan. Japanese rice fish. So gagawa tayo ng series na para lang dyan. Ayan, pag nagka-time tayo, ayan, soon. Ayan, para dun sa mga subscribers natin na nag-rice fish. Ngayon, ito, mukhang calls to eh. So, hindi ko alam kung sino nag-breed nito. Hindi ko rin alam kung paano ko to nailagay dito. Pero itong madami na to, calls to. So, lalagay na natin yan sa pet shop. Ayan. Then, ito, mga trico. And then, zebra. Zebra na mga ayan, marble. Ayan, para sa mga naghahanap. Kung gusto niyo ng ganitong quality, ayan, di-video natin yan sa susunod. Okay? Ayan, ito naman mga trico zebra din. Ayan, same pattern. Then ito naman, trico redhead, mga boss. Ayan, pasensya na madumi yung mga tank natin kasi talagang wala tayong wala tayong oras maglinis ngayon ng mga tank. Pero sobrang quality niyan, mga boss. Ayan, ito yung mga sakura natin na caramel. Ayan, gaganda. Ayan. Ito pala, nakuha ko yung ibang breeders dito kay Sunny Roque. Ayan, shoutout sa iyo, boss, kung napanood mo to. Ayan, sa may bustos yan, mga boss. And then, ano pa ba? Dito naman sa mga veil, naubos na yung mga natin, mga pang show. So, nagpili ako ng mga, tawag dito, mga groomables, kaya lang hindi ko pa sila talaga na-focusan. So, nilagay ko lang sila sa malaking tank, tapos pinapakain ko lang ng chubby. Ayan. Wala pa tayong, ngayon hindi tayo nakapag-hatch ng BBS kasi binaklas ko yung hatchery natin. Ngayon dito, magkakaroon tayo ng sobrang daming spotted na, fry. Ito yung nanay niyan, mga boss, oh. Ayan. Nung tumanda tong nanay na to, humaba siya, oh. Nakita nyo? Mukha na siyang molly talaga. Ayan. Pero, sobrang solid niyan, mga boss. Yung mga spotted natin, dyan galing. Then ito, mga Rambo breeders natin. Then ito, PKBM naman na breeders. Ayan. Ayan. So, yun yung update natin dito. Itong rack na to, nililinis ko din. Nakita nyo, bakante. Ayan. Kasi yung mga fry, nililipat ko dun sa kabila. Makikita nyo mamaya. Ayan. So, nililinis ko to. Kung alam nyo yung mga brown na parang planaria, ayan, familiar ba kayo doon, mga boss? So, may 3 worms na kadalasan nakikita sa mga tank ng mga fish keeper dito sa Pilipinas eh. Una, yung detritus.
So harmless yon. At okay lang. Hindi naman siya, ayun, harmless nga. So wala talaga siya nagagawa. Actually, medyo nakakatulong pa ngayon kasi kinakain nila yung mga nabubulok sa tank mo. Ayun. Anything na sobra, lalo na yung mga overfeeding, nagsasamon yun ng mga kung ano, or nagkakos yun, nag-a-attract yun ng mga iba-ibang organisms, katulad ng detritus. Susunod naman yung planaria. Yung planaria, madumi ang tank mo. Susunod naman yung rhabdocoela. Ayan. So yung rhabdocoela, birang-bira yung masisearch nyo yan. So lalagay ko na lang dyan, rhabdocoela. Okay, search nyo sa Google, rhabdocoela na worm. So para siyang planaria, pero ang pinagkaiba sa planaria, ito kulay brown, medyo brownish siya. Tapos wala siyang mata, hindi mo makikita yung mata. Tapos yung ulo niya ay round lang. Ayan, yung planaria kasi spearhead eh. Pa-triangle yung ulo niya. So yung rhabdocoela guys, madalas makikita niyo yan sa mga kainan. Ayan, wala na kasi, nalinis ko na eh. Para siyang mga, alam niyo yung itsura ng germs sa mga palabas. Hanap tayo dito. Ito siguro. Ayan, ito mga boss. So ito yung rhabdocoela. Ayan. Mga brown siya na, ayan, mga uod. Ayan, flatworm siya. Pero ito, harmless. Ang reason yan ay over ka magpakain. So madalas na makikita nyo kapag sa mga sulok-sulok, kung dihulog yung pagkain nyo, o kaya naman sa ilalim ng mga sponge filters, o kaya sa mga pakainan nyo. Ayan, dyan yung makikita. Yung rhabdocoela mga boss, wala naman yung naikokos. Talagang signs lang na overfeeding. So, kung nag-overfeed kayo, makita nyo siya. Yun lang siya. Wala siyang harm sa isda nyo. Yung planaria lang talaga mga boss ang talagang nakaka-harm ng shrimp. Ayun, sa shrimp ko kasi naaral yung planaria. Tapos yung planaria, tumitira din niya ng fry. Ayun. Kaya yun lang talaga ang dangerous sa tank. Actually, mahanap ako ng maraming ganun eh. Wala ako makita. Pero nung nakaraan kasi yung mga feeding cones ko, ayan yung mga ganito, napuno nun, ng rhabdocoela. Ayan. Okay. Then, yun lang nangyayari dito. Meron tayo dito mga red eye pa din. New batch. Ayan, halos maubos na rin. New batch yan ng red eye. Ayan, puputi mga boss. Oh. Naka-filter pa ako niyan. Di ba madilaw yung filter ko kapag napanood nyo to. Pero maputi pa din sila. Okay. And then dito naman, mga EBBM. Ayan, may nagpa-separate sa akin nung nakaraan eh. Hindi kinuha. So, pinalaki ko na lang. Pala-jumboin ko na yung mga yan. Tapos ito naman, mix pa. Pinipili ako ng Trico tsaka Platinum Gold eh. Ayan, Plat Gold tsaka Trico. Yung mga Trico dito, mga bangus yan eh. Mga malalaki. Susort ko yan next week. Sana next week o sana this week magkaroon ng time. Ayan, so yun yung nangyari dito guys. Wala pang pagbabago sa setup aside from dito sa mga tabs. So ito nakabilad pa din. Okay na yung tubig nito, ginagamit ko na lang pang water change. Pero lalagyan natin to ng air system sa mga susunod na araw after nung setup natin dun sa kabila. Okay? And then ayun, habang lumilipat tayo sa kabila, shoutout muna tayo mga boss. Ayan. So maraming salamat dun sa mga nagpa-shoutout sa atin, mga nagko-comment dyan. So mag-comment din kayo para sa susunod na monthly update natin, ma-shoutout kayo. Okay? So ayan, hiningan lang ako. Ayan, shoutout kay Mark Eliazar Manansala. Ayun, shoutout sa iyo boss. Maraming salamat sa panonood. Kay Yuki Filomeno, kay JJ sa Marilao, Bulacan, kay Jazz Salem, kay Ariel Suson from Cebu, kay Jedri Gaspacho. Ayan, maraming salamat mga boss. Kay Engelbert Kamangyan, ayan sa bidding group. And then kay Kenzie Queen from Cebu, ayan, recently lang nag-comment. Ayan, no? Maraming salamat dun sa mga nagpa-shoutout and maraming salamat sa pagsubaybay. Dun sa mga susunod na magpapa-shoutout, abangan nyo sa susunod nating monthly, dun ako nagsha-shoutout. Kasi yung mga planado nating video, hindi siya kagad lumalabas. So mga nakastack yung mga ganong video sa editing. Ayan, so itong monthly, talaga, pagka-create ko, post kagad. Okay? Ayan, so andito na tayo sa sa packaging area na nilalagyan natin yung kalahati ng fish keeping setup. So kung sana napanood nyo yung setup natin, paano natin ginawa tong air system, ayan dito, naka-up na yan ngayon, so sana mapanood nyo, ayan, puntaan nyo. So gamit natin 35 watts na compressor, tapos nilinya natin yung tong taas, ayan, itong taas, nilagyan natin ng air system hanggang dito. Kasi yan, gagamitin natin yung bridge, magkakabit tayo ng mas mararami pang tabs dito. Ayan, so yun yung plano. Ayan. Pero ito, iniisip ko pa kung lalagyan natin ng graba, order tayo ng graba para yung putik, hindi natin, ayun, maiwasan natin yung putik. Kasi kapag nagwa-water change, mahirap yung yung maputik, lulubog ka, madulas ka.
madisgrasya ka pa. Pero kung mag-invest ka sa graba, katulad nung dati nating setup doon sa luma, sa may tent, di ba, walang kaputik-putik, kahit ibuhos ko yung isang buong rep tub, walang putik kasi graba lang yung babagsakan. Yun, then dito, papakita ko sa inyo. Ito, tingnan nyo. Yan, ito yung setup natin. Ngayon, meron pa dito yung isa na 160 liter tub. Pero syempre, hindi natin siya pupuloyin. Siguro mga 120 lang yung laman yan. Or 130. Bali, ang nalagay natin, 2, 4, 6, 7. Yung isa doon, yung epoxy, pinatutuyo ko kasi may butas yung may damage yan eh. So, pinatutuyo ko pa kasi nalagay ko na yan kaninang umaga. May ano pala siya, medyo hindi pa nag-cure or hindi siya mix na mix kaya nag-dissolve yung epoxy. So mali tayo doon. So inulit natin. Babalik ko siya mamaya dyan. Ngayon, panoorin nyo talaga guys yung last natin na update kasi doon mapapanood nyo kung paano talaga gumawa nito. Tapos ayan o, kung gaano kaipit yung kapit ng mga valve. Ayan, tapos kung anong ang tawag dito, air silicone hose yung gamit natin. Ayan. Ngayon, meron itong mga laman. Ayan, meron itong mga lamang fry. Ayan, mga Trico fry yan. Trico redhead. Kas dito naman, mga breeders. Ayan, try natin kuhanin. Sorry mga breeders. Ayan, pakita lang sa mga, ano natin, mga subscriber. Ayan o, tataba o. Ayun sana, sakura o. Kaso tumakbo na doon, lumangoy na. And then dito naman, may ginogrow out ako ditong, mga, hindi ko, lemonade na light base. Then dito Trico redhead din or Trico, hindi ko pa sure. Taka may halong EBBM yan. So, ano pa yan? Papakita natin sa next week. Tingnan natin kung gaano ilalaki nila dito sa bagong setup. Ngayon mga boss, yan nilagyan natin ng Nitri-Boost. Ayan, para boosted ka agad. Mga isang linggo din nakabilad yung ano niyan mga tabs na to. Itong 4 dito. Itong 2 dito bago. Ayan, pero sasalang natin kaagad. Ang kinaibahan ng mga to, mga boss, meron na silang valve sa labas. Ayan, for water change, tatakbo na lang yan dyan. Pero in the future, kapag nakabitan ko na lahat, kakabitan ko lahat yan ng DOS. Tapos, sa dulo na lang yung labasan ng tubig nila. Dyan sa kanal. Ayan, so soon yun, nalagay natin. Sukat naman yung mga yan So sana mag-meet talaga sila. Okay? So, wala kasi tayong oras ngayon para mag-ice-ice nyan. Sobrang init. Ayan. So isa pang update mga boss, gumagawa tayo ng storage ng Tubipex. So itong setup ko dito, hindi siya umubra. Kasi masyadong malalim yung tubig. Mali ako doon. So ang gamit natin dito, JQP na 1000 flow rate. Kaya lang medyo mahina. Hindi niya maitaas. Malakas to kapag mababaw pero kapag mataas, ayan, tingin nyo, mahina lang. Ayan. Pero alam nyo ba kung magkano lang nagastos ko sa ganyan tab? Kasi itong mga second hand lang to, 50 pesos. Kasi ito, batya, kung hindi mo brand new to bibilin, siguro mga 100, ganun. O kaya, brand new nito, 150. Ayan. Pero kasi, nakita ko yung maganda yung mga PVC na rack, kaya lang namamahalan ako doon. Alam niyo ba yung isang kanto nun? Yung ginamit ko doon sa fittings, yung mga ganong fittings, yung elbow na tatluhan na nakaganon. Mahal nun O isipin mo, kung per layer, ilang ganon yung gagamitin mo. So, makakamahal ka. Pero kung bibili ka siguro ng rack, yung ganito, yan, siguro maka 1,000 ka sa rack. Pero ilang layers yun, mga boss. So, mas makakabuo ka na mas malakas na pambuhay ng tubi kaysa yung bumili ka ng rack na ganun. Ayun, kung nagtitipid ka. Pero ayun, sabi ko dun sa nagtanong sa akin kung maganda yun. Bumili ka kung may pera ka. Pero ako mamahalan ako Ayun, kaya ganito na lang yung sinetup ko. So next time, update ko tong pump ko next week. Makikita nyo yun. Kasi update ko talaga yan ngayon. Kapalitan ko ng civilian yan na 1,000 flow rate. Sure na nakakayat yan. Ayan, hanggang dito akayat ko yun. Ayan, tapos sobrang lakas nun para dyan. Ayan, sure yun. Kasi yun yung gamit ko dun sa dun sa extension natin ng mga pump. So yun yung civilian. And then yun muna. Hindi ko pa alam kung ano yung fully gagawin natin dito. Yan pa lang yung nangyari dito. Tapos packaging natin. Yung mga produkto natin, sana ma-restock natin mamayang gabi. Ayan, yun ang plano mamayang gabi. Magre-restock tayo ng Nitri-Boost, ng Sludge Out. Yung Hydro-Clear, marami tayong stock. Ayan, nakita nyo lahat ng kahon dito. Ayan, Hydro-Clear, lahat ng laman nun. So, hindi ko pa lang nakakausap yung mga shop na hulugan natin. Sorry mga boss, kasi hindi ko alam kung ano yung unahin ko Ayan, pero pwede na. Kung napanood nyo to, contact me. Paki-contact ako mga boss. Maraming salamat. Kasi hindi ko na alam kung sino unahin ko.
paki-contact ako para ma-up tayo yung listahan natin para makakuha kayo ng HydroClear. Okay, for resell ayun, sa mga local shop. Okay, so maraming salamat sa panonood. Yun lang yung laman ng vlog natin ngayon. Medyo napahaba tayo. Pero I appreciate sa mga nagko-comment, nagtatanong. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nilalagay natin information dito sa Jugol Space Shop, lalo na sa Facebook, ay lahat based sa facts. At hindi ako nagbibigay lang sa inyo ng kung ano-anong advice na walang pinagbasihan o kahit based lang sa experience ko. Kung based man sa experience ko, usually ni-research ko din yun bago ko practicein yung ganong experience. Okay? So maraming salamat sa panonood at saka tiwala mga boss, and kita-kita tayo sa next video. Okay? Happy Sunday everyone.